Sa isang tahimik at masayang baryo na napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog, nakatira ang batang si Yesha, kasama ang kanyang nanay at tatay. Masayahin si Yesha at mahilig maglaro ng tagu-taguan, luksong tinik at habulan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit may isang bagay na hindi niya gusto, ang tumulong sa gawaing bahay. Tuwing sasabihin ng kanyang nanay, "Yesha, magligpit ka muna ng laruan bago maglaro," agad siyang sasagot ng, "Mamaya na po." Kapag naman pinapahugas siya ng plato o pinapawalis ng sahig, nagtatago siya o kunwari ay pagod na pagod. Isang hapon, dumating ang kanyang lola mula sa kabilang baryo. May dala itong maliit na lampara na yari sa lumang lata at salamin. "Ano po yan, Lola?" "Ito ang munting ilaw. Hindi man ito kasing lakas ng ilaw ng kuryente, kaya nitong magbigay liwanag sa madilim na gabi," sagot ng lola. Napangiti si Yesha, ngunit agad din siyang tumakbo palabas upang maglaro. Kinagabihan, habang masayang naghahapunan ng pamilya, biglang nawalan ng kuryente sa buong baryo. Naging madilim ang paligid. Narinig ang tahol ng aso at huni ng mga kuliglig. Natakot ang mga bata at nagsimulang umiyak ang ilan sa kapitbahay. "Nay, ang dilim po!" sigaw ni Yesha habang yakap ang kanyang nanay. Kinuha ng kanyang lola ang munting lampara at sinindihan ito. Biglang nagkaroon ng maliit ngunit mainit na liwanag sa kanilang bahay. "Yesha, dalhin mo ang ilaw at tulungan nating gabayan ang mga kapitbahay," sabi ng lola. "Po, ako po." Ngunit nakita niya ang mga batang natatakot sa labas at ang mga matandang hirap maglakad sa dilim. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng lampara. Magkasama nilang nilibot ang baryo. Tinulungan nilang makauwi ang isang lolo na halos hindi na makakita. Ginabayan nila ang isang batang umiiyak papunta sa kanyang nanay. Tinulungan din nilang magdala ng tubig ang isang kapitbahay na nadapa sa madilim na daan. Habang naglalakad si Yesha, napansin niyang hindi na siya natatakot. Sa halip, pakiramdam niya ay may kakaibang saya sa kanyang puso. Ang maliit na ilaw sa kanyang kamay ay parang nagpapaliwanag din sa kanyang damdamin. "Salamat, Yesha. Malaking tulong ang ginawa mo," sabi ng isang kapitbahay. Napangiti siya. Hindi pa siya kailanman pinasalamatan ng ganoon. Pagkabalik nila sa bahay, mahigpit siyang niyakap ng kanyang nanay. "Ipinagmamalaki kita, anak." Kinabukasan, bago pa man siya yayain ng mga kaibigan na maglaro, nagligpit muna si Yesha ng kanyang mga laruan. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa paghuhugas ng pinggan at pagwawalis ng sahig. "Bakit parang ang sipag mo ngayon?" tanong ng kanyang tatay. "Gusto ko pong maging parang munting ilaw, tumutulong at nagpapasaya sa iba." Mula noon, naging kilala si Yesha sa baryo bilang batang matulungin at mabait. Hindi man siya perpekto, patuloy niyang pinipiling tumulong sa maliliit na paraan, pag-abot ng tubig, pag-akay sa matanda, at pagngiti sa malungkot. At tulad ng munting lampara ng kanyang lola, ang kabutihan ni Yesha ay patuloy na nagbibigay liwanag sa puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Aral ng kwento.
Hindi kailangang malaki ang gawin upang makatulong. Ang maliliit na kabutihan ay nagdadala ng liwanag, pag-asa at saya sa kapwa.